Isang magandang Lunes, Luz Biminda, Luzon, Visayas at Mindanao sa ating mga kababayan sa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga kapatid natin na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa lahat ng ating mga kanina pa nakasubaybay dito sa ating official YouTube channel na DZAR 1026 News. Magandang araw po sa inyong lahat. Baka nagtataka kayo, dalawa yung live natin ngayon. Meron tayong live sa Senado, habang meron naman tayong live dito sa ating programa. Pili lang kayo. Pili lang kayo mga kapartner kung saan nyo gusto. Dito ba sa ating programang Makialam? Makialam! Yun, no? Pwede kayo doon sa ating live sa Senate mga kapartner. In fact, meron pang live dapat sa sa camera. So hindi na magkasya kasi dalawa na yung live natin. Ha? At speaking of live, tayo po ay nagbabalik sa Twitter. Twitter? Sa TikTok. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mundo po ng TikTok, like, share. Tap na po ang inyong mga screen. Sa lahat ng ating mga viewers dyan, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo sa mundo ng TikTok? Na-miss nyo ba ako? Ako hindi. Okay, mag-post na po ng inyong mga mensahe dyan. Maya-maya ibabasahin po natin yan mga kapartner. Siyempre, huwag nyo pong kalimutan na maglagay po ng inyo pong mga pangalan, ng inyo pong mga address. Address na kahit lokasyon lang na Huwag yung 25 Street. Sa likod, wag yung specific. Baka may nakikinig na mga masasamang elemento. Makialam. Oo, tayo, baka, naku po ang pag-uusapan natin ngayon mga kapartner i-post nyo lang po yan. Maya after nitong ating initial intro, babasahin ko rin po yan mga kapartner. Pag-uusapan po natin ngayon mga kababayan. Makialam. Diba last Friday, ating pong pinag-usapan na buhay pa. Makialam ang Pangulong Bongbong Marcos. So lalo na doon sa mga nag-aasam, wag naman kayo mag-asam ng mga ganyan. Kung feel ninyo nakukulangan kayo sa trabaho niya, still wag tayong mag-asam ng mga ganyan. Oo. Sabihin natin na ganito dapat pag nag-wish kayo mga kapartner sa iyong kapwa, kasi 'di ba love your enemy. Na humaba pa ang buhay ng Pangulo. Makialam. Yung napakahaba, sa sobrang haba, siya na lang yung naiwan sa mundo. Ganyan. Makialam. Ganyan ang ganyan yung wish. Di ba? Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapartner, pumalag po sa palasyo itong si super ate ng Pangulo. Makialam. Ito po sa katauhan ni Senadora Amy Marcos. Di ba meron siyang video na inilabas. Mamaya papanoorin din natin yan. Isang buong balita po yan ni partner Cresilin Catarong. Wala na rong nag-aalaga sa kanyang ading. Makialam. Ading ko pong sing-sing. Ay, ba pala yun? Makialam. At romesback naman dito si Undersecretary, si Auntie Claire. Makialam. Si Yusek Claire Castro po mga kapartner, ang palace officer. At nabanggit niya doon sa mga pinag-uusapan yung naging kalusugan ng Pangulo, wag daw magpaka-komedyante, wag magpaka-epokrito, wag maging payaso. Makialam. Pag-usapan natin yan mamaya mga kapartner At sa iba pang mga usapin, kaya mag-like, mag-comment, mag-share, mag-follow na po kayo dito po sa ating mga official live stream ngayon mga kapartner, dito po sa ating YouTube channel na DZAR 1026 News at sa ating pong TikTok channel na DZAR 1026 SMNI Radio. Okay? At syempre atin pong binabati ang mga early bird dito. Like kagaya ni Gemma Pasyente. Hello Pinas, watching in Hong Kong. Post lang kayo dyan mga kapartner. Siguro yung iba pa sa ating mga viewers napadpad doon sa live stream doon sa Senado po. Kasi balik session po ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Makialam. Ito po ay sa Kamara at sa Senado po mga kapartners. Oo.
Ang nanonood po ngayon sa kasalukuyan dyan sa live sa Senate, mga mahigit 1,000. So baka nagtataka kayo, ba't wala masyado dito sa programa? Doon sila napadpad siguro. Pero wag kayong mag-alala kasi i-re-upload naman po natin ito mga ka-partners after po ng ating live mga kababayan. Marami tayong mga pag-uusapan ha. Kaya sit back, relax and enjoy. Ulitin ko lang dyan sa lahat ng mga nanonood sa atin sa TikTok, itap na po ang inyong mga screen mga kapartner. Huwag po kayong titigil hanggang sa hindi po napupudpud ang inyong mga kuko at napupudpud ang inyong mga screen. Ha? So pudpurin ninyo ng pudpurin yan. Makialam. Mamaya ay meron din naman tayong makakapanayam na isang eksperto, political analyst po mga kapartner. Pag-uusapan po natin yung mga ganap po ngayong araw na ito, mga kababayan. Kaya't mamaya yan, siguro mga 4:30 siguro, makakapanayam na natin or onwards, no, via Zoom po yan. Si Professor Eric De Torres po mga kapartner, ang atin pong makakapanayam. Sukin na natin yan dito sa DZR 1026, SMNI Radio at sa television din po mga kapartner. Sukin na natin si Ginoong Eric De Torres po mga kababayan, no, isa pong profesor at bihasa sa larangan po ng mundo ng politika. Para at least kasi maraming mga ganap ngayon mga kapartner. Hindi po ba? Alam nyo naman ng mga Pilipino, mga marites. Lahat talaga pinapakialaman po mga kapartner. Pero mas magandang pakialaman yung nakaka-relate po tayo. Ibig sabihin ko baga may direktang epekto po sa atin, lalo na ang pamumuno po or pamunuan ng ating gobyerno po mga kababayan. Kaya pag-uusapan po natin yan, mga may init na ganap dito po sa ating bansa. Okay? Sige. Samantala, sino pang nandito ngayon? Si Lala. Ayan, nabalik na si Lala. Baka dun sila sa live mamaya. Or sa live kanina sa Senado po mga kapartners. Beno, umpisahan na natin ang ating balitaan dito sa ating programang Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Hoy, malimig ang panahon na. Napansin nyo ba yan mga kapartner? Oo, nito mga nakalipas na mga araw. Dito sa Pilipinas yung sabi dito ni Isa Basig, inom water sir. Mamaya. Meron kasi akong yung alam nyo yung post-nasal drip. Kumakati lagi yung lalamunan. Minsan meron tayong pambara sa Oo. Pero speaking of malamig po kasi yung temperatura nito mga nakalipas po mga kababayan. January, kailan ba yon? I-check ko nga dito kasi nakapagtala tayo ng malamig na panahon po malamig na temperatura po mga kababayan at marami kasing maraming mga pangyayari. Malamig ang temperature dahil po yan sa tinatawag na amihan o yung northeast monsoon. Ito po ay kumbaga parang hangin na galing po sa northeast po ng ating bansa po mga kapartner. Kaya kung mapapansin po ninyo sa yung mga lugar kasi na nasa norte, mga malalamig yan, so iihip yan. No, kaya every madaling araw, abot hanggang dito sa Metro Manila kasi minsan tayong last week ata yun, kung di ako nagkakamali, pumalo sa 19 degrees Celsius ang naitala dyan sa Science Garden sa Quezon City po mga kababayan. Oo, kaya kapansin-pansin, 'di ba? Tsaka malakas-lakas na rin yung ihip ng hangin natin, 'di ba? Na may kasamang lamig ng panahon. Oo.
Chine-check ko dito sa datos kasi last ano yun eh, ha? Last kailan ba yun? Basta January 19 ata. Basta nito nakalipas lang na linggo, naitala yung pinakamalamig na temperatura dito po sa bahagi ng Luzon po mga kapartner. Ngayong araw na ito, naitala, okay? Yung pinakamalamig dyan pa rin po sa Benguet, sa Baguio City po mga kapartner, maabot po ng 12 degrees Celsius. So, yan po. Kaya mapapansin ninyo, minsan nagbibintilador na kayo. Nagbibintilador na kayo, malamig na, parang naka-aircon na rin kayo, no? Minsan ino-off nyo na rin po at kung meron kayong aircon, minsan mataas na yung temperatura ng aircon po ninyo, no? Hindi na yung usual na 18, 20 kasi ang lamig na, para ka nang nasa ibang bansa siguro mga kapartner. So sa kasalukuyan, ayon naman po dito sa Pag-asa po mga kapartner, maliban po dyan sa malamig na panahon, wala naman pong mga namomonitor na mga sama ng panahon. Sama ng loob meron. Yung nag-viral na no? Oo. Makialam. Yung forecast no ng isa sa mga forecaster, sama ng loob. Alam natin maraming nagkakaroon ng sama ng loob sa mga pangyayari ngayon. Pero sa kasalukuyan po, wala naman pong mga weather disturbance. Meron ba tayong available dyan na weather satellite? Yan. Oo. Yan naman po mga kapartner, sabi dito, shear line po ang nakakaapekto. No, yung shear line po, yan po yung sasalubong nung hangin mula sa taas at sa eastern, no? Mula northeast, yung amihan at saka dito sa bahagi po ng Pacific Ocean po. So merong namumuot. Ito po yung nakakaapekto sa bahagi po ng Visayas at Mindanao. Yung nakikita nyo ngayon, malamang yan yung shear line po mga kapartner. So dito po sa Metro Manila, kasama na yung Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Camarines Norte, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon. Northeast monsoon po ang nakakaapekto po dito sa ating lugar, sa mga nabanggit. Asahan po yung maulap na papawirin na may light rains. Okay, wala namang significant impacts naman po yan. Habang dyan po sa Caraga, yung mga lugar, tama talaga, yung mga lugar po na mababanggitin natin, yung Caraga, nalalabing bahagi ng Visayas, Bicol Region, Camiguin at Misamis Oriental, Northern Mindanao po, apektado po ng tinatawag na shear line. So asahan nyo po dyan, within 24 hours, yung maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. So maari pong magdulot yan ng flash floods, no? Lalo na sa mga low-lying areas, o di kaya yung mga pagbaha at landslides po, lalo na sa panahon na mayroong mga katamtaman hanggang sa minsan na may kalakasan na mga pag-ulan. So ingat-ingat yung ating mga kababayan po, ha? Still, no? Kaya nga nauuso yung sakit ngayon eh. Kaya kanina nakapanem namin si Dr. Mata. Si Dr. Mata, nakapanem ko kanina, maraming mga talaga factor. Kaya panatilihin nyo malusog ang inyong pangangatawan. Huwag yung sama ng loob. Kaya may stress kayo. Kaya uminom po tayo ng maraming vitamins, mga prutas, kumain ng gulay po mga kapartner. Kasi may kasabihan, di ba may kanta? Di ba? Gusto nyo kantahin ko? May kanta tungkol sa gulay, di ba? Para at least ma-remind ninyo yung mga bata. Makulay ang buhay. Makulay ang buhay sa kabilang buhay. Makialam. Ba pala yun? Oo. Kaya kumain tayo ng masustansyang pagkain po mga kapartner. Samantala, meron namang abiso ngayon ng iba't ibang mga kumpanya ng langis dahil epektibo po bukas ito sa lahat po ng mga gumagamit ng diesel at gasolina. Ito, tataas po ng 40 sentimo ang gasolina umpisa bukas. Dagdag yan ha. Last week din, ganun din eh. Nagtaas din.
Habang sa diesel naman, piso at 40 sentimo, which is marami pong gumagamit sa atin dito sa Pilipinas ng diesel. So asahan nyo po ang piso at 40 sentimo na dagdag sa kada litro po ng diesel. Sa kerosene naman ay meron pong 80 sentimo na idadagdag po mga kapartner. So epektibo po yan bukas. Yung iba dyan, mga alas 6, no? Karamihan sa kanila, alas 6 po ng umaga, magkakaroon po ng price adjustment. Habang ang clean fuel naman ay hapon naman yan sila. Maaga sila kapag nagro-rollback, pero hapon sila, alas 4 po ng hapon, malimit sila po nagtataas ng kanilang gasolina o diesel po mga kapartner. Every time na magkakaroon po ng price adjustment po mga kapartner. Ha? So, kung gusto nyo pong pag-gasolina or magpa-full tank ngayon na, wag na kayo, baka bukas wala na, madadagdagan, sayang din. Lakihan pa naman yan, no? Sa diesel, piso at 40 sentimo. Samantala, sa ibang balita po mga kapartner, para masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga commuter, magpapatupad po ng isang nationwide crackdown ang LTFRB laban sa mga iligal at delikadong terminal ng mga pampasaherong sasakyan sa buong bansa. Narito ang balita. Maghihigpit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa mga iligal at hindi ligtas na terminal ng pampasaherong sasakyan sa buong bansa. Kasunod ito ng naunang pahayag ng ahensya na bumubuo na sila ng pulisiya upang pigilan ang renewal ng prangkisa ng mga hindi ligtas at sirang PUVs terminal. Ayon kay LTFRB Chief Vigor Mendoza, maraming iligal na terminal ang pinanggagalingan ng mga kolorum na sasakyan at nagiging daan ng katiwalian. Kadalasan din umanong walang maayos na pasilidad ang mga ito, walang maayos na palikuran, kulang sa silungan laban sa ulan at init at hindi ligtas para sa mga bata, buntis, senior citizens at persons with disabilities o PWD. Binigyan din ni Mendoza, delikado ang pagsakay sa colorum vehicles dahil wala itong insurance. Ibig sabihin, kapag naaksidente, ang pasahero at pamilya nito ang sasalo sa gasusin o sa ospital o maging sa libing. Saklaw ng kampanya ng LTFRB ang pagsasara ng mga iligal na terminal, kabilang ang mga nasa gilid ng kalsada, pansamantalang istruktura at maging ang mga terminal sa loob ng mall at iba pang establishmento na walang pahintulot. Upang matukoy ang mga iligal na terminal, magpapadala ang LTFRB ng mga mystery passenger at makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa investigasyon. Inatasan na rin ang lahat ng LTFRB regional directors na magsagawa ng random at surprise inspection sa mga bus station at PUV terminal sa kani-kanilang nasasakupan. Babala ng LTFRB, hindi aakreditahin ang mga terminal na nagpapahintulot sa operasyon ng colorum vehicles at maaring kasuhan ng mga opisyal na responsable dito. Payo ng ahensya sa mga PUV operator na gumamit lamang ng accredited terminals upang maiwasan ang suspensyon o pagbawi ng kanilang prangkisa. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SM9 News. Doon sa mga masasamang tao dyan, na susuway doon sa patakaran po, no? Magde-deploy daw ang LTFRB ng mystery passenger. Ano yan? May kababalaghan? Makialam. Parang undercover agent siguro yan. Malay mo, ang pasahero ninyo, yung nakikita nyo dyan, taga LTFRB, naku, yari kayo dyan. Samantala, sa iba pang balita, bago tayo sa ibang balita, sabi dito ni Lala, kasi napag-uusapan na malamig yung panahon, sabi dito ni Lala, kami January 6 hanggang ngayon, hindi na kami naka-aircon, need natin mag-cut ng expenses. Naku po. Si Lenny Sevilla naman, sabi niya, Admar, kagabi nga, hindi ako nagbukas ng electric fan dahil malamig, kahit ngayong hapon, habang nanonood sa'yo, off pa rin ang fan ko. Maraming salamat. Oo nga malamig na sa labas. Si G. Hotop, hello po Admar, kamusta? Watching from Bohol. Maadjong hapon kaninjong tanan, mga sanog, mga sana diya sa Bohol. Kamusta mo diha? Okay? Sige, samantala sabi naman ni Isa dito sa TikTok, marami din po kasi malalamig na tao sa government. Di nakakaramdam, deadma kasi patay na ang katawan at...
at isip. Ganun ba? Samantala, dito pa tayo sa ibang balita po mga kapartner. Dahil pansamantalang isasara yung ilang lane dyan po sa North Luzon Expressway upang bigyang daan ang konstruksyon ng Santo Tomas Interchange Project sa Pampanga. Ang mga apektadong lane at schedule ng pagsasara ay ang mga sumusunod. Sa southbound, pagkatapos ng San Simon Interchange Lane 1, pinaka kaliwang lane, January 26, 10 p.m. hanggang January 27, 4 p.m. Tapos sa January 27 naman, 10 p.m. hanggang January 28, 4 a.m. Tapos sa January 29, alas 10 ng gabi hanggang January 30, 4 a.m. Northbound, pagkatapos ng Pao River Bridge, lahat ng lane isasara January 28, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga sa January 29. Ayon po sa NLEX, ipatutupad ang counterflow sa mga panahong ito. So, lalo na dun sa mga malimit na gumagamit po ng NLEX po mga kababayan. Samantala, magsisimula muli ang operasyon ng Greenfield Escalator sa southbound section ng Metro Rail o MRT3 Shaw Boulevard Station sa Pebrero 15 taong kasalukuyan. Ayon po sa DOTR noong Sabado, January 24, ang Greenfield Escalator naman sa northbound ng istasyon ay magbubukas sa Marso pa. Ito ay kasunod ng anunsyo ng DOTR ng mga escalator sa parehong bahagi ng istasyon ay hindi gumagana. Habang hinihintay ang muling pagbabalik, ay ito, doon sa talagang hindi makaakyat, no? Lalo na yung mga senior citizen, mga PWD, mga buntis, pwede po kayong pumunta sa Shangri-La Mall. 'Di ba may connection 'yan? Papunta sa MRT po mga kapartner. Wag lang kayo bibili kasi mahal yung mga Oo, daan lang kayo. Makialam. Minsan dyan ako dumadaan pag sumasakay ng MRT, malamig Oo, tsaka mabango. Mahal lang. Yung mga bilihin dyan pag napunta ka sa mall nila. Pwede kayong pumunta sa loob ng Shangri-La kung kayo po ay pa northbound. Samantala sa Star Mall naman, meron naman po yan pa southbound po mga kapartner. Doon sa mga nagtatanong po kung kailan ba mabubuksan, kailan ba mag-uumpisa yung matagal ng MRT7 po mga kapartner. Ayon po sa DOTR, pwede na itong mag-umpisa by 2027. Nakikipag-ugnayan na ang DOTR sa San Miguel Corporation na humahawak sa Public-Private Partnership Contract sa MRT7 upang matapos ang proyekto ng mas maaga sa schedule. Binubuo ang MRT7 ng 12 istasyon. Nag-uumpisa sa North Caloocan habang North Avenue sa Quezon City. Tinatayang nasa kalahating milyong pasahero araw-araw ang makakabenepisyo po nito. Hinggil naman sa PNR South Commuter Railway, sa 2027 din ito maaring gamitin. Valenzuela City hanggang Malolos sa Bulacan po. Sinabi ng DOTR 90% na itong kompleto. Ang natitirang 10% nga lang ay naantala dahil sa issue ng right of way na inaasang maayos pagsapit ng ikalawang quarter ng taong kasalukuyan. Target naman ng DOTR na isagawa ang demo run sa inaabangan ng lahat. Ito pong Metro Manila Subway. Alam nyo kung kailan, demo run lang ito sa first quarter pa po ng 2028. Sa cloud ng pinaplanong demo run ang segment ng subway mula East Valenzuela hanggang Quirino Avenue. Di ba ito yung nabawasan ng pondo? Kaya siguro lagi na lang nababawasan ng pondo, lagi ring nagkakadelay-delay. Ang Metro Manila Subway isang 33-kilometer underground railway. May 17 mga istasyon mula Valenzuela hanggang Pasay at may spur line sa NAIA Terminal 3. Sa wakas, no? Kung wala po kayong sasakyan o di kayo may sasakyan kayo, matatraffic naman, pwede nang mag-tren, mag-subway. Gaya sa ibang bansa po mga kapartner na kahit wala kang sasakyan, pero konektado naman yung kanilang mga tren doon. Inasang makikinabang sa subway nasa 300 hanggang 400,000 pasahero mga kapartner. Bago lang sa ating guest kasi nandyan na ang political analyst na guest natin. Ito, magandang balita kung may sasakatuparan. Meron po tandaan po ninyo yung mga airport po ninyo, tandaan ninyo yung itsura ngayon at sa mga susunod.
Kasi meron pong inilaan na 7.8 billion pesos para sa upgrading ng hindi bababa sa 11 na mga paliparan sa bansa. Ayon po ito sa DOTR. So dapat may pagbabago, hindi same as useless, ay same as usual ha. Dapat may before at after. Tsaka yung after, hindi parang umurong ha. Yung before tapos naging before pa. Hindi po, dapat may pagganda kasi merong budget for upgrading eh. O eto yung mga paliparan na makakabenepisyo. Sa lugar namin, ito yata yung bagong airport, New Dumaguete Airport, 2.5 billion pesos. Diyan po sa Tacloban Airport, 741.7 million pesos yung budget dyan. Sa Mati Airport, 700 million pesos. Lawag International Airport, 507.3 million pesos. Sa New Naga Airport, 444.6 million pesos. Sa Ormoc Airport, 433 million pesos. Sa Busuanga Airport, 415 million pesos. Sa Candon Airport, 350 million pesos. Sa New Manila International Airport, 200 million pesos. Sa Catbalogan Airport, 200 million pesos. Kalibo International Airport, 195.5 million pesos naman. Habang tigwa 150 million pesos naman ang sumusunod. Camiguin Airport, Bukidnon Airport, Dait Airport at Bicol International Airport. 100M naman ang Central Mindanao Omlang Airport at Siargao Airport. Dapat pagandahin din yung airport sa Siargao, no? Kasi maraming mga turista din dyan. Antique Airport nasa 99.5 million pesos. Saklaw po ng pondo na inilaan ang pagtatayo o di kay pagpapabuti ng runway, taxiway, ramp, control tower at passenger terminal, pati na rin ang pagkuha ng navigation at mga safety equipment. So kung nabanggit po ang inyong paliparan, titigan nyo po ngayon. O ang opisyal ninyo ang nagbago yung buhay. Makialam. Samantala dito na tayo sa ating guest. Ating panauhin po mga kapartner, isang political analyst. Pag-usapan natin itong mga ganap sa ating bansa ngayon. Walang iba kundi si Professor Eric De Torres. Prof, magandang... Okay na. Nakikinig si Prof niyan eh. Ayaw lang niyang makita siguro yung mukha niya dyan. Ayan, Prof. Si Prof Eric De Torres. Magandang hapon, Prof. Welcome. Magandang hapon po, Sir Admar, at sa mga taga-pakinig natin sa Makialam. Magandang mainit ng malamig na hapon po sa ating lahat. Oo, inuna ko lang yung mga balita kasi ito yung may malapit sa bituka ng ating mga kababayan sa sektor ng transportasyon, tsaka para may sisingilin din, no? Kumbaga ito yung pangako ng gobyerno, at ito yung sisingilin din natin sa kanila. So speaking of mga ganitong usapin po, Prof, meron pong nabanggit itong si Senate President, balik sila ngayon session, meron siyang nabanggit na itong impeachment na ito, lalo na kung magsabay ang dalawang impeachment sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo, abay nakakahiya sa buong mundo. Ano ang tingin mo rito po, Prof? Actually, hindi ito talaga makakabuti. Pagdating kasamang Edmar sa persepsyon ng mga tao, lalo na sa klarong-klaro sa pagsadsad ng laban ng piso kontra dolyar, na ang eksperto sa mga sa ekonomiya ay talagang idinidiin na ito ay patungkol pa rin din sa trust and confidence. Kasi yung pinapakita natin diyan, may political instability yung ating bansa na kung saan handa ba tayo o ganito na ba katindi yung pagtingin sa atin ng ating ng ibang mga politikong may interest o pwersang may interest na kung saan para lang mapanatili at mapurso yung kanilang interest yung taong bayan at ang ating bansa ang maapektuhan. So nakakalungkot, pero pagdating po sa perception, nakakalungkot kasi ito yung talagang pangunahing tingin na ng mga mamumuhunan at yung mga banyaga sa ating bansa. Prof, balik tanaw lang muna tayo, no? Kumbaga, wala pa namang na-impeach talaga, no, na presidente at vice presidente sa nakalipas. Hindi po na-impeach si President Erap, no? Bumaba Hindi po siya na-impeach. Bumaba siya lang sa pwesto. Ang nagkaroon lang ng impeachment talaga yung Chief Justice po natin, no? Pero yes, tama po.
dumaan ang Pilipinas sa mga kagaya nito, mga banta ng impeachment. Balik tanaw po tayo, ano po ang nangyari o sitwasyon sa ating bansa? Ano po ang disadvantage na nangyari noon? At siguro advantage na rin po kung meron man talagang significant sa nakalipas, Prof. Unang-una, yung makikita natin wala talaga itong masasabi nating advantage kasi talagang magulong tignan. Pangalawa pa, yung kumpiyansa ng mga mamumuhunan, apektado talaga dito. Naalala ko, nasa kolehiyo pa lang ako noong nagkaroon ng impeachment proceedings patungkol sa liderato noon ni former President Joseph Estrada. At nakita natin na sumadsad talaga yung piso, yung investors' confidence na wala sa atin naman, and back then Vice President Gloria Macapagal Arroyo to get the country back on its feet. At the same time, babalik ka na naman dun sa usapin ng confidence building na kung saan mamumuhunan at alam mo yun, parang nagsisimula ka ulit sa simula o bago sa paraan ng kung papaano mo bubuhatin ulit at bubuhayin yung kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa ating bansa. Sa ikabilang punto naman, yung advantage nito, kung ako titingnan at mas malawak yung pangunawa ko bilang member ng international community, may batas at umiiral pa rin din ang batas at proseso sa bansang Pilipinas kasi nasunod yung proseso basically ng impeachment. Pero at the end of the day, ang mensahe nun ay talagang political instability at ang pagkakataon na kung saan imbis na makakuha tayo ng mga mamumuhunan, lumipat na lamang sa ibang bansa at ang makakuha pa ng advantage nito ay yung mga neighboring Southeast Asian countries natin na ngayon, sa totoo lang, sila na yung nakakasalon ng mga mamumuhunan ito sa kadahilan ng hindi na uubos yung usapin ng pampolitika. At kasama Edmar, bigyan ko lang ng diin, ito may impeachment na naman pero hindi pa rin din natutuldukan yung usapin ng accountability at yung usapin ng corruption na kung saan pagdating dito wala pang malaking pangalan na papanagot, yung mga tao na papanagot hindi pa masyado napapanagot, so malaki yung epekto at perception nito sa ating mga mamumuhunan. Opo, nabanggit niyo po nga itong problema sa kakarapin ng bansa kung matutuloy itong impeachment, tapos yung issue ng corruption. Sa tingin niyo po, alin po ang mas may malaking epekto po sa atin? Kasi nga, kaya nga nagkakaroon din ng usaping impeachment kasi nga nakokonekta nila ito sa usapin ng korupsyon. Now ngayon, ayaw din natin na maraming nagsasabi na may malaking epekto sa ating ekonomiya, sa imahe natin sa buong mundo at nakakahiya kung magkakaroon ng ganito, impeachment, tapos dalawa pa yung target. Alin ba ang mas may malaking epekto o di kaya ay pwede nating sabihin na sige na lang for the sake na lang ng kapakanan ng Pilipinas? Yung ipagpatuloy, wala na lang impeachment pero magpapatuloy pa rin itong possible itong issue ng corruption kasi parang ang ilan sa nakakita parang andyan pa rin kahit mayroon ng sinasabing nakulong, parang hindi pa rin satisfied yung taong bayan. O ituloy itong impeachment para matuldukan itong issue ng korupsyon. Kumbaga, alin ang mas may malaking maiaambag yung problema Prof? Ako sa tingin ko po, mas mahalaga po na mag-proceed sa impeachment. Kahit nasabihin natin na ang proseso ng impeachment ay isang malaking porsyento nito o malaking bagay dito ay political, at least may pagkakataon na kung saan through public pressure and public perception, alam niyo yun, bumoto naman ng maayos at bumoto ng tama yung kung sakali mang magtuloy ito nang naaayon sa merito ng isinampang impeachment complaint, at the same time yung weight ng damdamin ng taong bayan na kung saan meron na talaga dapat na mapanagot. At higit sa lahat, ito rin din yung pagkakataon na kung saan talagang matuldukan na. Ika nga ng sinabi mo kasamang Admar na bukod sa matuldukan, maipagtanggol ng dalawang pinakamataas na pinuno ng ating bayan
yung kanilang sarili at madepensahan nila sa madla at sa mga mambabatas kung ano talaga ang kondisyon at kung ano talaga ang depensa nila doon sa mga pinaparatang sa kanila. Opo. Ngayon dito tayo sa tingin mo naman, kasi ang pinaka-update ngayon, no, naging dalawa na yung impeachment complaint na tinanggap, no, diyan sa Kamara, yung kaninang umaga ata, no, ngayong araw na ito tinanggap na yung impeachment complaint na inihain ng mga makakaliwang grupo, no. Pero yung isa controversial po, no. Ano po sa tingin po ninyo itong lalo na itong una at itong pangalawa po na impeachment complaint na tinanggap na po ng Kamara? Mm. Ako una po una yung haka-haka dahil hindi tinanggap. May aaring play di umano ito kasi merong mga nagsasabi na yung mga nag-file daw di umano ng impeachment complaint ay associated sa First Lady at associated din po basically sa administrasyon. So, ang play at ang sinasabi o haka-haka ng iba ay ito ay pamamaraso o magsampa ulit ng impeachment complaint na naging precedence yung nangyari kay VP Sara before. So, ako sa akin naman ang pagtingin dyan, base sa rules, kung merong dalawa o tatlo o ihain pa nung ikatlo sa grupo ni na Attorney Ferdinand Topacio at saka ng former Congressman Mike Defensor, dapat by virtue ng rules, i-consolidate dapat yan. So may consolidation dapat at doon tsaka basically dinikin. So yun, depende ngayon kung paano yung play, technicalin ba, malakas pa rin din ba ang pwersa. Kasi tandaan natin, yung paraan ng pagdidesisyon dito ay political din yung proseso by nature kung hanggang saan pa o gaano pa kataas ang political capital ng ating Pangulo, lalo na sumampa na tayo sa mid-year or middle ng kanyang term of office. So kung papunta na at considering na kung 2026 papunta ng 2027 sa pagsadsad ng kanyang approval rating at hindi natutuldukan ito, may epekto at may backlash din yan doon sa paraan ng kung papaano niya ipupush yung kanyang mga agenda at gaano kalakas yung kanyang political capital doon sa mga mambabatas. Lalo na kung titignan natin, 2028 ay napakahalaga dahil ito ay presidential elections at ito ang defining moment dito. Maaari kasamang Edmar na sa House of Representatives, yan ay lumusot dahil na sa kanila pa ang numero. Pero pagdating sa Senado, medyo contentious yan. Bakit? Dahil ilan dyan sa mga senador na yan ay re-electionist pagdating ng 2028. So titignan nila at bibigyan nila ng konsiderasyon dito ano ang numero at ano ang alignment ng powers at forces pagdating ng 2028, lalo na sa mga re-electionist na senador. Opo, no? At ang update ata parang hindi natuloy yung pangatlong complaint, no? Dahil sinasabi na wala daw parang congressman na nag-refer po dito. Ayun. Opo. Dito Yun naman po po. sa kay Oo. kay Vice President Sara Duterte, wala pang file. Pero ang naririnig natin, parang wala na silang tawag nito. Wala nang gusto ba or parang wala nang gana? Anong basa mo rito? Maaari ba itong hakbang lang para may hindi mapaghandaan or estratehiya? Pero nag-umpisa na rin itong nag-umpisa na rin itong tawag nito session natin. Ano po nakikita nyo rito? Ako, maaari pero baka mamaya magkagulatan hanggat hindi dumadating Feb 7 kasi ito na yung pinaka tapos ng kanilang yung period na inihain ng Korte Suprema, magkakaalaman tayo pagkatapos ng Feb 7. Isa pa, hindi rin din mapagkakaila na si former Senator Antonio Trillanes ay very vocal about yung pag-file. So maaaring ang labanan na naman dito proxy politics na kung saan yung mga prominenteng personalidad ay sila yung nakapronta dahil sila yung
umaatake at merong ibang mga puwersa sa likuran nitong mga personalidad na to ang nakalinya at pare-pareho ang kanilang interes. Kasi kung makikita mo ngayon, ang galaw ng politika sa ating bansa ay masyado ng polarized. So, yung polarity and alignment of powers ay very clear in terms of forces na ito na yung bubuo at mag-shape ng politika hanggang paparating tayo ng malapit sa 2028. So, yun yung klaro. Ang hindi natin malaman pa kung meron bang mga interesado pang lumahok kasi as far as we are concerned, talagang kung walang magdedeklarang iba, si BP Sara dahil sa kanyang intention at nagsabi na baka ayun nga lumahok at lumaban siya. Pero we have yet to see, lalo na ang inaabangan sino yung pupustura o pumupustura na pwedeng pambato ng administrasyon. At ito pa yung pwede nating obserbahan dito sa dinamikong ito. Maaaring ito ay play din ng ibang grupo, lalo na nandyan pa rin din yung ibang partido na kung saan maaaring ang naglalaban-laban ay ang Marcoses at mga Dutertes at biglang mag-emerge ulit ang mga puwersa na nanggaling doon sa Liberal Party before noong panahon ni former President Noynoy Aquino. Opo. At sa kasaysayan natin, every papalapit talaga yung eleksyon, no? Parang lagi bang nare-replay itong ganitong usapin? Talagang yung nagiging contender para sa pagkapangulo, ito agad yung tinitira eh. Kasi kung maalala natin, 2016 na election, bago pa man yun, isa sa mga matunog talaga na pangalan is si Vice President Jejo Marbinay. Siya yung may mataas, no, na tawag nito rate, no. Kumbaga parang mula dito ba matututunan na ng taong bayan politika ito. At paano naman nila ma-differentiate na politika lang ito sa totoong issue talaga, Prof? Tama ka dyan, no? Kaya kung mapapansin nyo kasamang Edmar, may kasabihan nga, everything in politics, everything is about timing. Ano yung tamang timing? Hindi ka pwedeng magdeklara ng masyadong maaga, hindi ka rin din pwedeng magdeklara ng huli. Tama lang dapat kasi pag masyado maaga, pwede kang paghandaan. At lalo na sa panahon ngayon, kasi kung titignan natin, 2011 hanggang papunta ng 2016, kung maalala natin nun, hindi pa ganun kaprominente ang social media at paggamit ng iba't ibang social media platforms. So ngayon, simula nung eleksyon ng 2016 hanggang 2022, nakita natin yung play ng social media at ang labanan ng naratibo kung papaano sinishape ng social media yung perception ng tao kung papaano bumoto. So napakahalaga na yun, mas lalong maging critical ang ating taong bayan kung paano tinitignan at kinakurb yung perception nila sa paraan ng pagboboto at base doon sa mga lumalabas na kandidato na nasa harapan natin. So, yun. Pangalawa pa, nagbago kasi yung dynamics ng politika sa atin. So, kung mapapansin natin, yung politika, lalo na kung tatakbuhan ng national position, napapansin natin yun, yung market votes na tinatawag, yung media exposure, strong presence sa advertisement. Ito lahat na bago nung umupo si former President Rodrigo Duterte kasi naging enhance o mas naging prominente yung tinatawag nating command or base votes base doon sa kanilang bailiwick. Well, nagkakaroon tayo ng bailiwick o yung tinatawag nating balwarte tinatawag sa Tagalog sa kadahilanan na dito sila nanggaling o ito yung base ng kanilang boto dahil malakas nagawaan nila ng maganda, naramdaman yung presensya nila, naging epektibo sila sa pamumuno base dito sa mga lugar o rehiyon na ito. Dito naman po sa usapin po ng mga oligarkiya dito sa bansa. Paano naman ito po nagsishape sa future ng Pilipinas natin sa usapin ng politika at ekonomiya? Kasi nasisingit talaga ito na
itong politiko na ito backup ng isang mayaman, oligarko na sila rin yung nagko-control, yung mga ganyan po kasi baka ang ano lang ng taong bayan is nandoon sa isang certain na politiko lang talagang ano yan. Kaya nga magtataka kami ang iba na mabait naman at mabuti noon pero biglang nagbabago yung ugali po. Ano po ang dapat na treatment niya ng taong bayan sa mga ganyan din po na usapin, Prof, para hindi po sila maligaw na meron pa palang isyong ganito na ito yung nilabanan dati. Nag-real talk dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya siguro pigil ang paglago ng ating ekonomiya. Oo, napakahalaga niyan na kung saan matutunan din ng ating mga taong bayan, lalo na siyempre ang pinakamalaking hamon dito hindi naman lalantad yung mga politikong yan at sasabihin na sila ay may backer na mga oligarko o mga oligarkiya nanggagaling sa oligarkiyang pamilya. Siguro ang pinaka nararapat diyan na i-engage at tanungin ng taong bayan ano ang dapat nating gawin sa ating ekonomiya, kasi kung titingnan natin pasong-paso na nakalagay dun sa ating konstitusyon na kasamang EDMAR na yung 60-40. So sino yung mga mambabata, sino yung mga, alam mo yon, mga kandidato na handang buksan yung ekonomiya natin. Pag yung mga kandidatong yun tumutungtong sa entablado at outright na sinasabi na nais nilang buksan yung ating ekonomiya, ito yung mga karapat-dapat nating iboto sa kadahilanan na willing silang magkaroon ng kompetisyon, willing silang hindi mag-serve sa interest basically nitong mga oligarchs na ito na kung saan sa mahabang panahon kontrolado nila ang ating ekonomiya at nagsasuffer yung mga malalaking industry natin dahil wala tayong pagpipilian. So ako, ang tingin ko dyan, yung mga politiko at lalo na mga tumatakbo, lalo na sa mga mambabatas natin, sa mga legislative positions, congressman at saka yung mga senador na handang magpaanukala ng batas na baguhin at tanggalin yung provision na 60-40 at hayaang papasukin dito ng 100% yung mga dayuhang mamumuhunan. Gawing bukas ang para gawing bukas ang kompetisyon, no? Kasi pag may mga limitation, parang ano din yan is mas nagbubukas ka na magkaroon ng corruption, may papanigan ka kasi dapat dapat malapit ka sa kusina para mas madali kang makakuha ng ano. Pero dito tayo sa usapin doon sa Japan na pwede nating kunan ng aral kasi doon sa Japan po binuwag or dinisolve yung mga kongresista doon kumbaga parang back to zero at magbobotohan sila. Magkakaroon pa ata sila ng 2 linggo, almost 2 linggo na kampanya bago ang eleksyon, no, sa kanilang parliament. Yung form of government doon sa Japan, tingin nyo akma na gawin din dito or mangyari din dito sa atin, Prof? Kasi for sure marami sa ating mga kababayan galit din sa mga nasa kongreso po natin, no? Kasi minsan hindi sumasalamin sa tunay na boses ng taong bayan yung kanilang dala-dala doon. Minsan pansariling interes lang. Napakaganda ng binuksan ninyong topic kasamang EDMAR. Now, patungo po, kung bubuksan rin din natin yung ating ekonomiya at gagalawin na natin ang yung panukala sa pag-amyenda ng ating konstitusyon, narapat rin lang din na amyendahan na rin din natin ang ating saligang batas at baguhin ang ating sistemang pampolitikal. Kasi tandaan natin, hindi akma yung presidential system na meron tayo sa kulturang meron tayo kasamang EDMAR. Una sa lahat, yung presidente, kung titignan natin sa presidential system, is head of both the state and the government. At pag tinignan mo yan at ginamit mo yan sa kontekstong meron tayo dito, sa kulturang meron tayo sa Pilipinas, ginagawa mong napakamakapangyarihan ng Pangulo. So dapat ano yung kailangan mong gawin? I-decongest mo yung kapangyarihan ng Pangulo. Dapat iba yung head of state, iba din yung head of the government, which is the Prime Minister. So napakahalaga at panahon na para i-adapt natin yung ganyang klaseng sistemang parliamentary system. Ikalawa pa, kasamang EDMAR, sa sistemang yan, ang Prime Minister is technically the caretaker of the government. Meron silang principle na tinatawag na primus inter pares, which means
first among equals. Hindi pwedeng sabihin ng Prime Minister na mas mataas siya kumpara sa ibang mga mabatas kasi technically, siya yung chair lamang or caretaker ng government pero pare-pareho lamang ang kanilang powers basically at functions na nanggaling doon sa mambabatas na yon at pare-pareho silang mambabatas. Pangalawa pa, base sa mga pag-aaral at literatura, mas nagbibigay ito ng stability kasi may continuity. Ibig sabihin na may continuity, hanggat meron kang trust and confidence ng parliament at ng mga tao, you can stay in power and to become a prime minister as long as you want to. Okay? Pero ang first name of the game is performance. Kung hindi ka nagpe-perform, yun, madali rin din ikaw tanggalin. Bakit? Kasi pag hindi ka nagpe-perform, vote of no confidence, tanggal. Hindi at hindi mo pwedeng sabihin na politikahin mo ng todo-todo. Bakit? Kasi pantay-pantay lamang kayong mambabatas. Bakit? Kasi anyone can actually be a prime minister dito sa sistemang ito. Kumpara na kitang-kita natin ngayon, yung limitasyon ng ating sistema na kung saan kahit gusto natin magpalit ng mga posisyon, ng mga key positions in the government, napakahirap dahil sa proseso ng impeachment sa presidential system of government. Napag-usapan yung napakahirap. Mahirap ba na magpalit tayo ng ganong klase ng pamamahala? Napakahirap po kasi it will entail kasamang Edmar ng napakataas na political capital at ng political will. Pero ito sa lahat ng dinamikong nangyayari sa ating bansa ngayon, napakagandang panawagan ito kasi ito ho yung isang problema din. Hindi natin sinasabi na hindi maganda yung 1987 Constitution. Ang sinasabi natin na panahon na para amyendahan ang ating saligang batas at ilan sa mga provision nito na dapat amyendahan. Kasi ano yung nangyayari nun? Naalala nyo nun dati na may panawagan nun na ilang administrasyon na. Pero ang naratibo nila ay gustong magpatagal sa kapangyarihan ng Pangulo, long-term extension and basically so on and so forth. Tandaan natin, dito lamang tayo magkakaroon ng totoong pagbabago at magkaroon ng pagkakataon na yung common na tao o yung mga talagang mahuhusay sa politika at mag-serve ng country, mabigyan ng oportunidad sa ganitong klaseng sistema ng pamahalaan. Isama na rin din natin dyan kasamang Edmar, baguhin na rin din natin yung ating electoral system. Okay, palakasin natin yung mga partido politikal, bigyan natin ng akarinsi ngayon yung mga political parties. Hindi natin alam kung saan nila kinukuha yung kanilang pondo. At higit sa lahat, sa pag-subsidize ng government ng political parties, nilelevel mo kasamang Edmar na willing mag-serve, handang sumabak sa politika. Pero ano yung unang-unang konsiderasyon? Pera. Dahil ito yung mekanismo na nakita at kulturang na-develop sa atin. Ikalawa, yung term ng office kasamang Edbar, kailangan pag-aralan natin yan. Sanks nitong election cycle na to. So talagang kailangan at panahon na talaga na pag-aralan nating mabuti at busisiin yung mga dapat nating paraan kung paano natin amyendahan at palitan na itong 1987 provision, mga ilang provision at particularly yung form of government at yung electoral reforms natin. Prof, tama ba yung observation ko? Parang tayo lang ata meron ganitong classing form of government dito sa Southeast Asia nakalibot sa atin, tama ba? Tama po. Ito kasamang Edbar at base sa literatura sa ating pag-aaral po ito ay yung produktong sistema na isinubo sa atin ng mga Amerikano. So ano ho yung naging problema? Hindi ito yung mismong presidential system na nakuha o namanan o katulad ng presidential system na kamukha sa Amerika. Una, saan na nakakita ng presidential system na mayroong multi-party system? Dito lamang yan sa Pilipinas. Ikalawa, saan ka nakakita ng presidential system na ang senador mo ay elected at large? Sa Amerika na presidential system na hinango yung ating sistema, senators are elected by states. Ibig sabihin, regardless if the state is geographically big or their population is big, they are represented by only 2 senators. So, yung trabaho ng senador ay state legislation. Saan ka nakakita ng presidential system dito, na dito lang sa atin sa Pilipinas yan, na ano o sino-sino yung constituencies ng senador na ito. Kaya talagang hindi ka na magtataka
na ang iba at base sa mga nasaksihan natin, yung form of corruption napakataas kasi kailang nakukumpel ng sistema na gumawa ng kalokohan kung sino man yung nakaupo kasi kailangan nilang mangampanya on a national level. 'Di ba? Ikatlong punto, saan ka nakakita ng presidential system kasamang Edmar na ang presidente at vice presidente ay hindi nanggaling sa iisang partido? 'Di ba? Supposedly presidential system of government, president and the president, they're elected in tandem. At klarong-klaro 'yan sa Amerika. At yun ang yun ang malaking kabalintunaan ng presidential system natin dito sa Pilipinas, kasamang Edmar. So sana hinugot natin itong pagiging hybrid pala natin na form of government. Mahirap sabihin, pero through the years, talagang malaki yung ipinagbago. Lalo na yung napagdesisyonan na gumawa ng upper chamber na walang representation by region. Okay? Pangalawa pa, ang mahirap ngayon sa sistema to, kaya nga sinasabi ko, yung susunod na Pangulo, dapat sobrang taas ang popularity at willing gumamit ng political capital kasi anong magiging trade-off mo sa Senate na para silang kukuha ng bato na ipupukpuk yung ulo nila na madi-displace sila eventually kung ito yung tatahakin nating sistema or form of government. So, yun, napakahirap. Kaya the only way para talaga dito is systems change kasi masyado ng familiar yung political actor sa rules of the game. So, yun yung kinakailangan natin baguhin ngayon formang ito kasamang Edmar. Yung federalism sana na sinulong dati ni President Rodrigo Duterte, kumbaga tingin mo okay din yon or kumbaga panimula sa mas magandang klase ng gobyerno natin? Oo, maganda rin din yan kasi alam nyo, klarong-klaro at kitang-kita dyan na kung saan mas maganda yung federal system din na mas pinapalakas nila at mas na-empower nila yung mga local government units, inilalapit nila yung serbisyo sa mga tao. Ikalawang punto din, kung makikita natin, is yung pagiging fair and equitable. Kasi halimbawa ako, kasamang Edmar, no? Let's say, taga Davao ako. Tapos, tinataksan ako na yung tax ko ginagamit din sa pag-subsidize ng ibang mga utilities dito sa Metro Manila na hindi ko naman nagagamit. Sinasubsidize gamit sa sweldo ko yung pag-subsidize sa LRT, MRT na hindi ko naman natatamasa dahil taga Mindanao ako. So, it is form part dapat and but just nang nagsasubsidize dapat ng MRT at saka LRT ay basically o yung mga nakatira sa Metro Manila kasi sila yung mas nakikinabang kaysa gumagamit dito. So, yun, yung mga ganong klaseng usapin pagdating sa pagkakaroon ng equitable share in terms of utilities and services. Mahalaga. At makikita natin yan sa federal system. Tsaka dyan din makikita kung ang isang mayor o di kaya ay gobernador namumuno sa isang lokal na pamahalaan, makikita kung magaling ba talaga siya at kumbaga magaling na pinuno at hindi pwedeng irason na malayo tayo sa kusina kasi hindi natin kapartido sila kasi sisingilin ka ito yung kita natin saan napunta itong pera namin within sa bayan lang o dito sa distrito natin Prof. Tama po. Kasi doon mas madali ang singilan kasi mas malapit Klaro, mas makikita mo. Pangalawa pa, katulad din po niyan, mas madaling mabusisi yung mga proyekto kasi malapit at mas madaling identify kung ano yung mga inilagak nilang pondo kasi mas malapit sa tao yung pamahalaan through a federal system. So, yun yung pinaka feasible. Pangalawa pa, kung titignan din natin, tingin ko mas advantageous siya sa Pilipinas kasi hindi ganun kalaki yung Pilipinas kung i-adapt natin ang federal system. Kung mapapansin natin, yung mga modelo na may mga federal system, yung may mga bansa actually na malalaki na kung saan very difficult
actually very challenging to manage since geographically big sila. So sa atin, hindi natin sinasabing ganun kalakihan ng Pilipinas. So una-una, mas madaling ma-monitor at mas madali na magkaroon ng accountability at masingil yung ating mga opisyales pagdating dito. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong hapon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat din po. Maraming Thank you po. salamat. Si Ginoong Eric De Torres, ang profesor at political analyst po nakasama natin ngayong hapon na ito. Magandang talakayan yun mga kapartner ha. Dahil napag-uusapan natin yung para sa future ano bang mas ikabubuti sa ating bansa po mga kapartner. Samantala, bago lang tayo magtapos, hindi natin nakakalimutan yung main topic po natin ngayon mga kapartner ha. Dahil di ba last week nabalita po na nagkasakit at nadala sa pagamutan ang presidente po natin, sinasabing meron siyang diverticulitis. Baka ngayon nyo lang narinig po yan dahil daw sa stress, sa katandaan po mga kapartner. After noon, meron pong nilabas na payag ang kanyang ate. Ang kanyang ate na noon during sa rally sa Luneta nagsabi na yun nga, nag-aalala siya sa kanyang kapatid, kalusugan ng kanyang kapatid. At gumagamit, binulgar niya doon for the first time in public na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot yung kanyang kapatid. Abay, mayroong payag. Hindi raw naaalagaan ng palasyo. Wala daw nagmamahal sa kanyang kapatid. At nagbigay naman ng tugon dito ang Palace Press Officer si Undersecretary Castro. Kaya eto, panoorin natin ang report ni Creslin Cataro kung saan nanawagan ng Malacanang na huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Narito ang report. Noong nakaraang linggo, kinumpirma ng Malacanang na isinailalim sa medical observation si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makaranas ng hindi magandang pakiramdam. Kalaunan, inihayag mismo ng Pangulo na siya ay na-diagnose ng diverticulitis. Isang kondisyon na ayon sa kanya ay dala na rin ng stress at edad. Kaugnay dito sa isang video na inilabas noong Sabado, sinabi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na lumala ang kondisyon ng Pangulo dahil umano sa kawalan ng sapat na pag-aalaga ng mga taong nakapaligid sa kanya sa palasyo. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo sa dinami-dami ninyo ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Dagdag pa ng senadora, may kanya-kanyang agenda umano ang mga tao sa paligid ng Pangulo habang napapabayaan ang kalusugan nito. May tugon naman dito sa Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Nanawagan siya na huwag gawing katatawanan ang kalusugan ng Pangulo. Dagdag niya, nararapat lamang na seryosohin ang kalusugan ng Pangulo at nanawagan na iwasan ang pagbibigay ng pabirong payo o pahayag. Binigyang diin ni Castro na ang isang taong dumaraan sa karamdaman ay nangangailangan ng tunay na malasakit at pagkalinga, hindi ang pagpapakita ng palabas o kunwaring pagkabahala. Matatanda ang hindi rin nakadalo ang Pangulo sa isang event sa Lawag City, Ilocos Norte noong Enero 23 matapos maiulat ang kanyang pagkakasakit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito sa Creslin Catarong, SMNI News. Ano masasabi nyo dyan mga kapartner? Meron ding lumabas na report na arrhythmia dahil daw sa chronic insomnia naman daw. O yun yung mga kumakalat din sa online. Pero ang nabanggit po ng palasyo, diverticulitis nga po mga kapartner at isinugod sa St. Luke's dyan po sa QC. Hindi ako nagkakamali ang Pangulo po mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo dyan? Post lang po kayo sa comment section mga kapartner ng ating programa ngayon. At alam niyo naman po, nagbabasa din po tayo dyan. Wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutan mag-like, comment, share. Follow kayo dito sa ating TikTok, sa ating YouTube channel po mga kapartner para maging updated po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Paalam!